Suave. What's up mga kabigote. Pupunta tayo ngayon sa campsite. Ito ang gamit ko ngayon. Pinairam sa akin ng tropa ko. Motor na to, Motorstar. I believe this is X200 R. Hindi ko matandaan kasi pag nagkakaiba nila sa tail light. So let's go. Hintay na ako ng tropa. Meet up namin sa Chowking. Kanina pa yata ako hinihintay. 7 daw usapan, pero nag-chat ako sa kay Kuya Erben. Si Kuya Erben, siya yung tropa na laging kasama sa ride. Tsaka siya yung president yata. President ng Club 150. Tingin ko kasama natin ngayon yung mga tropa Club 150, MX King Boys. Nakasama ko na rin sila mga tatlong beses, dalawang beses sa Baler, tsaka dun sa tawag dun, Baguio. Alam ko sa Baguio, nakasama ko na sila. Pero guys, huwag nyo ko toto kasi wala akong knee pad, elbow pad, pero may gloves ako. Hindi ko lang sinuot siya ngayon kasi dito lang naman tayo sa shopping Nakawala rin nga pala ako side mirror. Puta, kain tayo sa Tala mamaya kasi doon naman tayo sa campsite. So andito na tayo guys sa Chowking and naghihintay lang tayo ng mga kasama natin. Tamang panning lang tayo. Testing ko tong Osmo ko. Magkaka-calibrate ko lang sa kanya. Hindi pala Club 150 yung kasama natin. Ano sila, scooterista. Tingin ko si Kuya Erben din ng president yata nito. Let's go! Ang mga ganito naman mga may swimming, ganon. Wag mong kakalimutan ng sinelas. Kanina ka naman nahihiya ako maglabas kasi may mga matanda. Hindi ko trip maglabas ng mga ganon kapag kapag ang hirap maggumalaw kasi hindi mo sila makakilala. Pero siguro majority kilala ko mga kapag labas ako, I think. Pero first time ko kasi na mag-vlog, magsalita. Pero nasaktuhan natin. Suave. So tropa to si Tagay. Sabay na ako. Yara ko Erben. Lolo thread na yung spark plug ni Kuya Erben, kaya nag-decision na siya na iwan na lang yung motor dun sa puno. A few moments later. Saan na tumalsik yung ko ay yung muso ng tampot nyo. Kay Kuya Erben tumalsik yung spark plug. Ngayon naman sa tropa tumalsik yung dulo ng tambot ko. Yung nakaribet daw. Tingin ko naka-tune pipe si tropa. Kaya kung natanggal yung dulo niyan, napakaingay niyan. Akala mo mas maingay pa sa nag-grass cutter. Nahinto kami dito sa may packet na ng Abukay kanina. So yun, lapit na rin kami sa Pag-asa. Liliko na kami dito sa may kanto sa kaliwa. Kapag galing ka ng Balanga, kanto sa kaliwa. Pero kung galing ka Manila, kanan ka. Liliko ka sa kanan. Makikita mo doon may mga sign naman dyan. Nakalagay Sinagtala, most commonly Sinagtala.
Ito, paakyat na tayo ng Tala. Una muna itong Pag-asa. Ito yung unang barangay, tapos So yun, magtatala tayo ngayon. Orani naman. Dito sa Pag-asa dati naglo-longboard kami dito eh. Dito ako unang natutong mag-downhill. Yes, and ito medyo Ay, mga yun. hindi kami na-instruct na kakain pala muna. So kakain muna tayo. Punta muna tayo dun sa ewan ko kung sa Lomi, sa taas dun sa may Louie or kay Alex Susan. Suave. Meron silang kwan dito. Recallis. Sa entrance niya, meron listahan na dapat maglista ka muna bago ka pumasok. Ay, isang buo na, sir. So, isang grupo, kahit tatlo na lang. Okay na raw. And then, ayun nga, nalagpasan namin si Aling Susan. Yun yung Lomihan, malapit sa may Sinagtala. And we're here na nga sa Louie Lomi House. Kung pupunta ka ng view deck, ito yung first stop mo. Tingin ko wala na yata ano dun eh, ibang kainan. Meron din dito sa kabila. Papasok ka dyan sa may kanto, kakanan ka. Unang ka daw bago mag Louie Lomi House. Meron dyan, paikot. May lumihan pa rin dyan. Ang in-order ko, Gotong Batangas. Pero meron din silang Loming Batangas. And yung Gotong Batangas, hindi siya yung goto na ano, na merong malagkit, kaning malagkit. Ano siya, para siyang papaitan pero hindi siya ganung mapait. Para siyang bulalo na, para siyang kalaskas. Tingin ko yung kalaskas yun yung sa ano eh. Ang kalaskas originated siya sa Pangasinan. Kilalang mga ano yan, mga Pangasinense. Para mga laman loob ng baka. So yun, bababa na tayo. Papunta na tayo yung campsite. It's think ko 10 minutes ride. Papuntang kanto lang yata ng campsite. Then pag pababa ka na ng campsite mismo, ito medyo rough road niya. Sa mga kabigote, dito tayo ngayon sa campsite. Kasama ko ngayon si paring Demi. Lolo niya yung may-ari, pero hindi siya. Yun, dito kami ngayon sa campsite. Dito yung mga tropang scooterista nga ba? Scooterista, yun. Sinama lang din ako ni ni Kuya Ervin. Yo, welcome sa pinakauna kong vlog. After training, 2 weeks akong nagte-training sa sa Genpack. Kaya pasensya na, ngayon lang ako nag-upload. Glidal Agila po. May jowa, wala. Sama sa Joke lang. Bali, March 2015 kami nag-start. Hindi naman kasi siya for for public na liguan talaga. Supposed to be private siya. Private Okay. resort. Bali, lang kasi yan. Binuo lang siya for family lang sana talaga. Saka niliskob lang kasi ni tatay yung mahogany niya. Kaya tinayo niya yung resort. Tapos nung tinabigan, ayun, tinao. Everyday naman po, Monday to Sunday. Open kami 7 a.m. Hanggang 5 p.m. kapag day tour. Meron din kasi kaming night swimming and overnight. Pwedeng overnight. Pwede na. Bali sa ilog po, free flowing siya. Free flowing. Wala kaming binibentang pagkain dito, pero pwede naman kayong magdala. Tapos Pwede rin magpaluto. Pwede naman din. Basta may dala lang kayo ng lulutuin. Meron naman, chips and drinks lang. Pero pagkain na luto, wala talaga. Yung for example, chicken, gano'n, isda, wala. Wala. Gano'n, okay. Chips lang, tsaka drinks. Swimming lang and picture lang talaga. Swimming, sightseeing, yun lang. Okay.
entrance natin, kapag ka-adult, 11 years old pataas, 40 pesos yung entrance natin ng day tour. Kapag ka naman sa bata, 4 to 10 years old, 20 pesos. Bali yung cottage natin, open cottage natin, 500 and 700 siya. Tapos meron din kami na-offer na table, 100 lang. Allowed naman po. Allowed. And magkano? Pwede naman pag magte-tent lang kayo, minimum of 15 persons tayo, 80 per head. Pwedeng wala kayong cottage, magpo-provide lang kayo ng sarili ng tent. Pwedeng magdala rin ng hammock. Pwede din. Okay. Basta magmi-minimum lang tayo ng 15 persons. Ano siya yung hammock? No hammock. Duyan lang pwede. December to March, yun. Maganda yung tubig na ganun kasi walang masyadong ulan. Usually kasi kapag umuulan, medyo brown yung tubig natin. Kasi nga, yung tubig natin, nagagaling siya sa ilog. Ina-invite ko lang po kayo na pumunta sa campsite and pa-subscribe. Bigote page. Suave. So ayun mga kabigote, kung gusto niyo pumunta dito sa campsite, bisita lang kayo. Open sila araw-araw, as Tita Glay said. And bukod sa mura na ang entrance, mura din ang cottages. Tsaka tandaan nyo guys, kung gusto nyo dito, mag-overnight, pwede naman siya. Pero minimum na 15 persons. Tapos mag-provide kayo ng tent or hammock or duyan. Hammock or duyan, isa lang yun. Kaya kung sino yung mga gustong may trip dyan na mag-overnight, camp out, tapos konting konting jammingan, pwede siya dito. Maganda dito, nature tripping. And that's it. Salamat sa panonood. I hope na marami kayong napulot na info about campsite. After ko interview si Tita Glay, sorry hindi ko siya tita ha, nakikitita lang ako kasi si paring Demi, tita niya yun. Sumabay na ako kay Tagay, yung may-ari ng Duk. Sumabay na ako pababa ng Pag-asa kasi inaantok na din ako, medyo pagod na din. Tsaka 6:30 ako nagising kanina, medyo maaga-aga nga. And iba na rin kasi yung body clock ko. Guys, tandaan nyo, pag pumunta kayo dito sa campsite, meron masasalubong na diversion. Yung pahati, pipili kayo kaliwa kanan. Piliin nyo yung kaliwa. Doon yung papuntang campsite. Kaliwa pababa. And then, meron ding parang tatawid kayo sa daan. So, teka lang, paakyat pa lang tayo eh. Pero, madadaanan din natin yan. Info nga pala about view deck. Sarado ang view deck ngayon. Hindi kayo makakapunta dun as of now. Haharangin kayo ng mga barangay tanod. Ang mapupuntahan nyo lang, yon campsite, yung mga lumihan. For your additional info, meron nga rin palang baterol dyan. Kaya, bisita lang kayo. Hindi ko rin na-check kung open din yung Sinagtala. Pero tingin ko closed pa rin sila. Hindi pa rin yata sila nag-ooperate. Total cost ng nagastos ko, kung pupunta ka dito sa campsite or may side trip ka ng Lomi, gas is 100. Tingin ko sobra na yung 100 kung sa Decambio, pero sa Mio tingin ko 150 is enough. Pag papunta kayong campsite, yung pababang daan na kakaliwa kayo pag galing kayong highway, kakaliwa kayo, di ba? O, papunta kayong campsite, bababa kayo noon, tapos parang aakyat tulad kanina. And then may crossing siya, di ba? Kakanan kayo ng Bahagya, tapos may parang crossing. May naman doon, karatula naman. May karatula na nakalagay campsite, tapos nakaturo doon sa pababa. Yun nga yung dinaanan natin na to. Snacks or anything na gusto mo, water and then Lomi. Sa Lomi, kung mahilig ka sa Lomi, ang regular 40, special 50.
Yung Gotong Batangas 60, tapos meron din silang sisig, then meron din silang dinuguan, tapos yung rice 10 pesos. And then after nun, sa campsite, entrance nga, di ba nga 40, tapos yung naghati-hati kasi kami eh, hindi ko nang sure sa may ano. Basta nagbigayan lang kami ng tigo 100, tapos may mga baon din sila. Si Kuya Ben kasi hindi na ako sinabihan na magluto. Mas maganda magdala na kayo lulutuin kasi nature trip at its finest talaga. Tapos yun nga, pwede kayong mag-ihaw, pwede kayong magdala kayo ng ano kung gusto nyo, yung butane stove, yung portable gas stove, yung ginagamit pang samji. Kung gusto nyo mag-samji, pwede kayo mag-samji doon. Doon kayo sa mga ilalim ng puno, sarap doon. Talagang ano, mapresko din. Lalo siguro kapag pag December, medyo ma-fog. Kaya malapit naman na yung December. Baka bumalik ako ng December, abangan nyo lang yan. Ipa-vlog ko ulit ang campsite, kakamustahin natin. As Tita Glay mentioned earlier, mas magandang pumunta dito sa campsite ng December and March. Please do like, share, and subscribe to my channel. Huwag nyo kakalimutan, Bigote PH sa YouTube. Salamat at sana nakatulong ito para sa mga tanong nyo kung paano pumunta ng campsite, ano yung activities, magkano entrance at kung ano-ano pang mga tanong. Hindi ko natanong lahat kasi nakalimutan ko kung meron silang room for overnight, yung room talaga na closed room, hindi siya yung open cottage. Pero pwede naman yata kayo matulog doon sa open cottage. Pero sa closed room na merong aircon, I don't know kung meron silang ganun. Nakalimutan kong itanong. Nakalimutan ko ilista dun sa script ni Tita Glay. So thank you guys for watching my vlog. See you on my next vlog. Suave.